O anyway, pag-usapan na natin yung mga isyong may init. Ha? Bakit? Kasi ito may mainit na issue eh. Alam nyo, yung pagka-disqualify kay Duterte party list at pag-disqualify dito kay Uy. Diba? Sino si Congressman Uy? Siya yung nahalal na nanalong congressman sa Maynila. Biglang sasabihin ng COMELEC, hindi tama yung yung pagkakandidasi mo. So tanggalin ka na, si Abante na lang uli congressman. Mga kababayan, malaking issue ito. Malaking issue ito. At sa tingin ko, opinion ko lamang to, may kamay dito si Speaker. Diba? Opinion ko lamang to ha. This is just an opinion and it might be wrong. Pero sa tingin ko, naku po, may kinalaman ba dito si Speaker? Ako'y nagtatanong lang. Tinatanong ko dito, COMELEC chairman, kinausap ka ba ni Speaker? Kinausap ka ba para ibalik itong si Abante at tanggalin din itong Duterte youth din? Ako nagtatanong sa iyo, COMELEC chairman ha. Kasi people voted for Duterte youth. Sila nga ang isa sa pinakamataas. Di ba? Duterte youth. Tapos ganun-ganun mo lang tatanggalin. O, tapos eto pang si Uy. Manila citizen voted for Uy. Tapos biglang sasabihin mo lang, hindi, forfeit yung kanyang candidacy. Ano ba to? Dahil ba maraming ginawa si Abante? Again this is a question. Sana wag ganito. Pakinggan po natin itong paliwanag ni ni Cardema. May punto siya dito eh. Bakit? Ito ay pwedeng gamitin kay BP Sara Duterte sa 2028. Kunwari nanalo siya. Eh baka sabihin nga, ay sandali, forfeit yung candidacy mo kasi may mga kaso ka. Diba? Kasi yan ang ginamit sa Duterte Youth. Again, trial ho ito. Trial tong ginawa nila. Parang yung ginawa kay Pastor sa KOJC, trial yun eh. Yung paglusob, nung walang masyadong nagwala, ginawa nila ngayon kay Pangulong Duterte. So, hindi kaya trial itong kay Cardema sa party list at saka itong kay Uy, kung walang iimik at magsasampa ng kaso dito sa COMELEC chairman, pwede nilang gawin uli yan. Pag nanalo si BP Sara Duterte bilang Pangulo. Kasi nga laging ganyan ang kanilang pattern eh. May testing muna. Pagka diba? Tapos, alimbawa, ito'y katang isip lamang na maaring mangyari. Kumandidato, hindi talaga makahabol si Speaker. So kahit number 2 lang siya. Diba? Kahit number 2 lang, okay na. Tapos, biglang i-forfeit yung candidacy ni BP Sara Duterte. Presidente bigla si Speaker. Ako po. At remember at that time, they're still in power. The command from the police and the AFP ay nasa presidente pa, na kay Marcos pa. So kung sino ang pumalag, pwedeng ikulong kagad. Di ba? I mean, ito'y katang isip lang. Opinion ko lang to na maaring mali, maaring hindi mangyari. Pero kung iisipin mo, kasi yung mga, sabi nga nila, yung mga imposible, nagawa nila eh. Imposibleng bitbitin si Pangulong Duterte, nagawa nila. Imposibleng ma-impeach si BP Sara Duterte kasi unity, nagawa nila. So lahat ng imposible, kaya nilang gawin. Di ba?
Panoorin natin to. Kasama po natin ang chairperson ng Duterte Youth Party List. Ukol pa rin po dito sa desisyon nga po ng COMELEC 2nd Division at tatanungin po natin ang kanilang reaksyon. Sir Ronald Cardema, magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Nagdesisyon na nga po ang COMELEC 2nd Division. Kinansela po ang registration ng Duterte Youth Party List. Ano po ang reaksyon niyo, sir? Masabi ko, kalokohan yun. Una, ang naging boto ay 2-1. Kasi 3 lang sila sa division. Dun sa 1, yung bumoto para sa atin, yung mismong presiding commissioner ng division. At kami nga nagpapasalamat kasi kinontra mismo ng presiding commissioner lahat ng sinabi ng dalawa. Ang sinasabi lang kasi ng mga petitioner laban sa atin, noong 2019 daw, unang-una meron daw tayong hindi pinablish sa dyaryo. Tapos meron daw tayong hindi ginawang hearing. So yun yung sinasabi ng dalawang commissioner. Alam nyo yung sabi mismo ng presiding commissioner sa pagkontra niya dun sa dalawa, naka-state naman sa dissenting opinion, it is never the fault of Duterte Youth Party List. Because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish. Ayan, nalinaw niyan. Yung sinasabi ng dalawang commissioner, 3 daw yung commissioner. Yung pinaka-head doon, nung committee na yon, ang mismo nagsabi, walang problema yung sinasabi niyong publication kasi nasa batas natin, ang magpapublish ng publication na Duterte Party List ay tayong COMELEC. Mismong head noong committee na yon. Yung dalawa, ewan ko kung in-appoint yun ni Marcos. The name of Duterte Youth Party List. And kung nakalimutan ni COMELEC, hindi kasalanan ni Duterte Youth yun. Kasi lahat naman ng pinapapublish ni COMELEC sa atin, lahat yun pinablish natin. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Ang nagyayaya mag-hearing, sila ang government office hindi naman yung petitioner dati. So tayo ay pinagtanggol mismo ng presiding commissioner. At sinabi pa doon ni presiding commissioner Ray Bulay, lahat ng ibang allegation, promoting violence daw tayo, vote buying daw tayo, lahat-lahat doon, kinontra ni presiding commissioner dahil hindi daw totoo yun. Walang facts, walang ebidensya and everything. Yun naman po ang totoo doon. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino. Kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon. Grabe, no? Sovereign will na yon. Grabe. Paano pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? Oo At nga. bigla na lang sinabi ng COMELEC, after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect. Kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagmura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Nako. Ganyan ang mangyayari dyan kapag hinayaan. Alam mo, posible yan kasi tandaan ninyo yung mga kaso sa kanya, parang out of this world yung kaso kay BP Sara Duterte, talagang sinadya lang. Para bagang, sige, kasi may kaso ka. I mean, you understand what I mean? Walang conviction basta kinaso lang. Di ba dati para nagtataka tayo, bakit biglang gumawa ng kaso para kasuhan itong si BP Sara Duterte? So, mukhang nabubuo yung picture na posible in the future kasi yan yung ginamit sa sa party list ni Cardema may kaso kayo. Remember kaso lang wala pang conviction. Kinasuhan kasi sila ata nung mga MPA na kung ano-ano. Kaso pa lang yan, wala pang conviction. Pero ginamit siya ng COMELEC para i-disqualify sila. So magkakaroon ngayon ng precedents, di ba? Na nangyari yan. O ngayon, kasi halimbawa lang, nagpasa ng motion to consider itong party list ni Cardema sa Supreme Court. Sinabi na halimbawa lamang kung sinabi ng Supreme Court tama yung decision ng COMELEC. So pwede nga yung gamitin niya ng COMELEC in the future. Ganun pala pag may kaso pwede Okay. So tatakbo si BP Sara Duterte pag nanalo siya, number 2 si Romualdez. May kaso ka.
according to the jurisprudence, merong kaso ay hindi dapat i-proclaim. Patay tayo dyan ngayon. Hindi, di ba? I mean, isipin nyo, mukhang imposible. But again, imposible rin dapat na madala si Pangulong Duterte. Hindi natin nakalain na merong sundalo, may pulis na magtatangkang dalhin si Pangulong Duterte sa dahig after what he did sa mga uniform personnel. Pero nagawa. So maaari din ito. Mukhang imposible. Pero kung lumusot ngayon itong kay Cardema, ay anak ng tutsang kalabaw. Posible ngayon. Itong kay BP Sara Duterte. Isipin nyo mabuti ito. Tapos anong gagawin natin? Putang ina, magkikwentuhan tayo ng chismisan tungkol sa pamilya ni Duterte? Hindi, you understand what I mean? May mga malalalim tayong dapat pag-usapan, pag-ukulan ng pansin. Ano gusto ninyo? Pag-usapan yung problema ng mga... Ay, nako. Partner ni Pangulong Duterte? Ang ina nyo talaga. Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi ng dalawang commissioner doon, si Pipo, saka si Celis. Tandaan nyo yung mga pangalan ng mga yan. Sir, bukod po dyan sa nabanggit ninyo yung publication, nakita nyo na po ba yung mismo pong desisyon nitong COMELEC 2nd Division? Binasa ko na kahapon Oo, meron yung buong decision Meron pa po silang ibang mga binabanggit dito aside from the publication. Meron silang binabanggit na yung mass withdrawal, pati substitution po ng nominees. Meron pa rin binabanggit na last minute changes. Meron din pong sinasabi na parang tinawag po ng COMELEC mismo na pinagbumukhang katawa-tawa po yung election process. Kumbaga, hindi lang isa po yung dahilan kung bakit kinansela yung registration. May tugon po ba kayo dito po sa mga nabanggit sa desisyon? Actually, yung tugon ko, eksaktong-eksakto dun sa sinasabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay. Walang katotohanan yung mga yun kasi wala namang pruweba. Alam mo, kaya naisip ko na kung ba't pinatagal nila ng 3 linggo to. Ginawan pa nila ng mga legal words kung paano sasabihin yung mga bagay-bagay na yon. Unang-una, sinabi dyan kasi sabi ng petitioner sa atin, yung Kabataan Party List, promoting violence daw tayo. Isa daw yung sa dahilan kung bakit kailangan tayo matanggal yung rehistro natin. Ang sinabi ko lang naman sa speech ko nung hindi pa nag-e-exist yung Duterte Youth Party List, sabi ko, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ibig ko sabihin, mahilig tayo makipagdebate. Alam naman sa Pilipinas, dinebate ko si Jim Paredes sa EDSA Shrine, dinebate ko si Kaloy Zarate ng Bayan Muna hanggang matanggal sila sa Kongreso. Mga ganung bagay. Ang pinapalabas nitong dalawang to, Commissioner Pipo and Bulay, Pipo and Celis, pati nung petitioner Kabataan Party List. Grabe, no? Nakalagay doon, promoting mass murder in the Philippines. Sino ba namang maniniwala doon? Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, wala nga kami kahit sinapak o sinuntok o binatukan. Ang nirereklamo nga namin yung mga teroristang NPA na nanggagaling sa ibang party list na talagang naman napapatay sila bilang teroristang NPA. Kami pa yung nakasuhan ng promoting violence. Ganyan yung sinasabi natin at tama naman yung sinabi ni Presiding Commissioner Bulay, walang ebidensya sa mga house show na kaso na yan. So, para po sa inyo, sa panig po ng Duterte Youth, walang pagkukulang, wala po naging pagkakamali. Ito po, parang ang dating po dun sa mga naging tugon nyo, napopolitika po ba kayo, sir? Aba, siyempre naman. Totoo naman. Obvious naman eh. Alam mo, kasi ganun yung sinabi ng dalawang commissioner. Pwede ko naman sabihin na ganito naman yung site namin. Pero ang advantage namin, yung mismong presiding commissioner nila, on the record, ang nagsabi through a dissenting opinion, kung ano yung mga tama naman talaga doon na hindi naman namin pagkakamali yun. Ang sabi naman po kanina, kausap namin si COMELEC Chairman Attorney George Garcia, pwede pa po ito for motion for reconsideration. Ay, yun din po ba ang plano ninyong gawin? Yes, we are allowed by law to file a motion for reconsideration within 5 days. So until next week, pwede tayo mag-file. And after 5 days, ma-file natin yon, i-hearing naman yon sa COMELEC and Bank. So normally, tumatagal ng buwan yan, pero sa ganitong mapulitikang bagay, baka magulat kayo, 1 linggo lang, may decision na agad yung NBank. So bantayan nyo. Pero most likely, lalampas yan doon sa June 30 na assumption date. Kaya matatanong natin sa COMELEC, nakasaad sa Constitution
na kapag ang nanalo ay kapag ang isang kandidato ay nanalo, kailangan nyo iproklama. Tapos, pag yun na-proklama, kailangan sa June 30, mag-assume siya ng kanyang 3-year term sa opisina niya sa gobyerno. So, ang tanong, bakit hindi nyo ini-issue yung proclamation nung May 19? Nakalagay sa rules ng COMELEC, kahit may kaso, basta walang final decision, kailangan iproklama. Kaya nga, masabi ko, noong June 19, kailangan nila ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang sabi nila may pending na kaso. Kahit nagdesisyon yung division kahapon, hindi pa rin final yun. Kailangan pa rin nilang ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang inaantay yata nitong COMELEC, maging pabor sa kanila kung kailan lang nila ilalabas o hindi na ilalabas. Yun yung TRO nating hinihingi sa Supreme Court na kailangan ilabas ng COMELEC dahil nanalo naman talaga tayo. Hindi naman nila pwedeng parang burahin na lang yung panalo natin. Nanalo talaga tayo. And they are required to produce that Certificate of Proclamation hanggat walang final decision sa ating kaso. So, kumbaga po, Sir Ronald, dapat proclamation forthwith. Parang ganun ang medyo hindi lang nasakyan ni Cardema pero tama tong sinabi ni Ted Filon alam mo kasi yan ang nila yung salitang forthwith. Laging ginagamit lang yan basta against sa mga Duterte. Forthwith, kailangan niya impeachment. Pero yung pagkadating sa mga ibang forthwith o immediate nga, hindi naman ginagawa ng ibang mga departamento o di kaya Congress, di ba? Kaya tuloy, naging katatawanan na po itong forthwith na to. Palagay naman sa Constitution, sir. Siyempre, hindi naman pwedeng ang nagde-decide sa sovereign will ng halos 2 milyong tao, 2 tao lang. Opo, sige. So, meron kayong pending kaninyo, di ba, na petition sa Supreme Court. Wala pa itong action, ano po? Wala pa po. At siyempre, alam naman natin pinag-aaralan niyang mabuti ng ating mga justices sa Supreme Court. Pero, ang punto po dyan, sir, may pending case tayo dati, 2019 pa. Yun ang idinahilan ng COMELEC kung ba't hindi i-release. Ang daming may pending case. Merong may palpak na citizenship, merong may kaso ng plunder, may kaso ng terrorism. Bakit hindi sila hininto? O sige, tayo lang yung pinagdiskitahan. Grabe, no? Sila, gobyerno nagkaso sa kanila, ha? Ng terrorism, ha? Gobyerno nagkaso dun sa mga party list na makakaliwa. Ito, ang nagkaso sa kanya, yung mga makakaliwa. Pero dahil sa putang inang politika ninyo dyan sa Kamara, ang tatanggalin ninyo ay yung kakampi ng mga uniform personnel. Binoto sila ng uniform personnel Kaya nga alam nyo, ito pang-aalipusta ito sa mga karapatan ng uniform personnel. Sabi ko sa inyo, delikado itong ginagawa ninyo, COMELEC. Kasi panalo sila sa absentee voting ng mga uniform personnel. Number 1 ito ang nanalo, party list ni Cardema. Kasi nga naman, ito po talaga ang lumalaban dito sa mga lintik ng mga NPA. Tapos yung kumaso sa kanila na pinaburan ng COMELEC ay mga NPA. Mga kaalyado ng NPA. Di ba? Ito yung mga supporter. Kaya nga sila CPP, NPA, NDF Kahit anong palusot nila na hindi sila NPA, red tagging niya. Hindi. Si Joma Sison ang nagbanggit sa inyo. Kaya nga CPP, NPA, NDF kayo Magkakaalyado kayo. Tapos yan ang papaboran ng COMELEC. COMELEC chairman, ano na nangyari sa'yo? Pabor ka na ngayon sa mga makakaliwa? Sa mga are you, nako, ayoko mag-isip na masama Ayoko mag-isip na masama pero hindi tama yan, sir. Kahapon nag-release yung division na tayo i-disqualified sa division nila. Hindi pa rin final yun. Kailangan nyo pa rin i-release yung Certificate of Proclamation dahil nanalo naman talaga. So, i-MR po natin next week. So, baka patagalin nila yan. Malay natin, 1 linggo, may decision na yung NBank, tanggal na naman tayo sa NBank. Itataas naman natin sa Supreme Court yan na hindi walang basis yung pagkansela sa atin. So, ang totoo po dyan, sila itong gumagawa ng mockery of the elections.
ayaw nilang ilabas yung certificate of proclamation. Hindi tayo ang nagmamak sa election po na ito. Sige po. So kumbaga you are going to exercise lahat ng mga legal remedies dito po sa inyong kinasadlakan nga ngayon sa COMELEC. Ngayon, sir, panghuli na lang po ito. Ano ho ba ang inyong katwiran? Ano ba ang katwiran po nitong si Ma'am Drixie? Opo, Drixie May Escardema kasi yung nakalagay doon sa kona po ninyo, di ba? At ito po ay meron pong inilabas na actually liham lang naman ng COMELEC at hinihingi ng paliwanag itong si Ma'am Drixie kung bakit siya gumamit ng Cardema hindi naman daw ho yung kanyang apelyido o hindi naman po ito kumbaga kahit na asawa o anuman, wala pong Cardema, hindi siya Cardema eh. Ano pong paliwanag nyo? Yes, alam nyo, pinaliwanag na namin yan 3 years ago pa. Kaya nga nagtataka ako dito sa COMELEC eh. Nag-request kami sa Kongreso na yun ang gamitin niyang political name. Bakit? Ang alam ng mga tao, Cardema, ang nakikipag-away laban sa NPA, Cardema, ang kongresista ng Duterte Youth Party List. Dahil ako yung unang nanalong kongresista, then sumunod ang aking asawa, na sister naman niya, yun ang dalang political name. Sa Kongreso po, every start of the term, makikita nyo napakaraming sulat sa SecGen, at sa Secretariat ng Senado kung ano ang gagamiting political name. Kunyari si Congresswoman Jesusa Hernandez Bautista, baka hindi nyo kilala kasi ang gamit niya Lani Mercado Revilla. Baka hindi nyo kilala si Mayor Mortel Bautista kasi siya si Mayor Strike Revilla ng Bacoor. Baka hindi nyo kilala si Senator Jose Pimentel Ejercito kasi Senator Jinggoy Ejercito Estrada ang gamit niya. So that is a political name kasi sa Pilipinas po, importante ang name recall. Alam nyo, ayan po yung sinasabi natin eh. Na allowed po yan sa COMELEC. Allowed po yan na kung ano yung gagamitin mong political name. Yung iba nga may AKA pa eh. Kung mga rapper lang yan eh. Pwede nilang gamitin yun eh. Kung ano yung inirehistro mong pangalan para mas may name recall, ginagawa yan ng lahat ng mga politiko. Hindi nila kinokompleto. Kasi pag dati po, tandaan ninyo, dati sinusulat yung pangalan. Okay? Yan po ang konteksto nun. Dati sinusulat po yung pangalan. So kailangan, kasi yung iba kilala, halimbawa, Robin Padilla. Ang totoong pangalan niya, di ba, Robin Hood. So kung ito yung unang panahon na hindi pa yung sinishade-shade, pag isinulat Robin Padilla, ang pangalan ni Robin Padilla Robin Hood Padilla, hindi makakount sa kanya yon. So kailangan niya i-rehistro yung Robin kahit hindi niya pangalan yon. Nagigets nyo? Yun yung dati na isinusulat pa. Ngayon, sinishade na lang. So mas madali nang maano ngayon. Kaya nga, ibig ko lang sabihin, marami po ang gumagawa ng ganyan. Bakit ito lang si Cardema ang pinag-initan kung sakaling ginamit yung kanyang apelido na Cardema? Di ba? Pwede mo ikatalo yan. At ang nagtataka ko dito sa COMELEC, Congresswoman Drixie Suarez Cardema is the Vice Chair of the House Electoral Committee. Ibig sabihin siya yung isa sa nagsusupervise sa COMELEC. Sa lahat ng sulat ni Congresswoman Cardema sa COMELEC in the past 3 years at sila ay nagre-report kay Congresswoman Cardema, Congresswoman Drixie Suarez Cardema naman ang gamit niya talaga kasi yun ang political name sa Kongreso. Inisyuhan pa siya ng ID ni Speaker Romualdez kasi nga in-apply niya yung political name na yon. Ito gagawing issue nitong mga to. Ang sinasabi ko nga dito sa COMELEC, nire-raise na namin yung ibang issue na mas importante, yung merong apektado ang buhay ng Pilipino katulad na sa Kabataan Party List, ni-rape 3 beses yung member nila. Ayaw kami pansinin naman ni COMELEC. Grabe, no? Mas issue sa COMELEC yung pangalan na allowed naman kaysa doon sa may isang grupo na mismo talagang merong nangyaring kaharasan. Karahasan. Tama. Diba meron mismong panggagahasang nangyari doon sa kanilang party list. Doon sa kanilang grupo. Kaya nga nila biglang tinanggal eh. Bigla lang nilang tinanggal. So dapat nga yun ang mas alam mo yun, hindi ko sinasabing i-disqualify yung because of that ha. Pero dapat yun ang mas pinagtutuunan ng pansin. Diba? May kaso yun. So, pero anong pinagtutuunan ng pansin ng COMELEC? Yung pangalan ng Cardema. Yung hindi pag-publish
na puro naman yon legal. Etong ginagawa ng mga makakaliwa, puro illegal. Tapos hindi nila pinupuna. Ano to? Comelec, mukhang ano kayo Hindi, dalawa lang yan Nautusan kayo? Nung kataas-taasang Panginoon nila dyan sa kamera? O baka naman, membro na rin kayo? Ano sa tingin nyo? Kayo nga sumagot mga kababayan? Kayo nga sumagot? Ano sa tingin ninyo? Oh. Kami lang talaga tinitira ni Comelec kasi alam nyo naman talaga, kami nag-file ng attempted na impeachment laban sa presidente. Yon! Gago! So malamang sa malamang, I don't think makakaliwa si Comelec chairman Mukhang ginamit lang nila. Hilig kasi nilang gamitin to mga lintik na mga makakaliwa Dahil nga, ito ang nag-file ng impeachment. Siguro gusto nila magkaroon ng fear sa mga kongresista na papalag sa administrasyon. Subukan ninyo mag-impeach kay Duterte, sorry. Mag-impeach kay Marcos, magiging Duterte youth kayo. Gago! Ganon siguro ang gusto nilang ipahiwatig, mga kababayan. Sa tingin ko, yan ang pinakapunot dulo nito Ikaw kasi Cardema Ang tapang kasi nitong maman to. Kaya ako, hanga ako dito Hindi, walang biro. Kaya nga, alam mo, nung pasensya nyo na, nung one time na nag-speech po ako, isa sa nabati ko lamang po yung Duterte Youth Party List. Kasi malakas ang impact nito sa akin, yung Duterte Youth. Kasi etong mga NPA na ito, dapat mabura na ito sa Pilipinas. At ang kaisa-isang kongresista na lumalaban, ang kaisa-isang party list na lumalaban, ay sila. Kung pwede lang ako sumali dyan Ang matigas yan Hindi, totoo. Kasi talagang sila yung yung may bayag, ika nga. Talagang bagay sa kanila yung Duterte Youth. Kasi, di ba, ganyan si Pangulong Duterte, may bayag. Kahit nga si BP Sara Duterte, may bayag din Di ba? Pagdating sa mga NPA, talagang todo sila sa paglaban dito sa mga NPA. Kaya nga tama itong, alam nyo, bantayan natin ito. Ako, babantayan ko ito. Itong ginagawa nila sa Duterte Youth, babantayan ko ito. Talagang tututukan ko ito. Lagot talaga. Babanatan natin araw-araw yung pagyang Comelec na yan. Tapos bura-bura kayo. Di ba? Tapos binura pa nila yung data nila. Alam mo talaga may ginagawang di maganda Anyway, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo mga kababayan. Doon lamang po tayo sa tunay na issue. Huwag natin pakialaman yung pamilya ni Pangulong Duterte. Kaya kayong mga taga-dahig huwag kayong sunod-sunuran. Huwag kayong tatanga-tanga. Alam ko marami sa inyo nadala lang. Nadala lang dun sa mga chismosa dyan. Pero may time pa kayo magbago. Huwag yung pakialaman yan. Si Bastina nagsasalita. Okay? Salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan. Ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Sa harap